magpapasimula na ng ating gawain. Ito ang celebration, no? Celebration natin para sa pagpupuri natin sa Panginoon. Araw-araw naman sineselebrate natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen, no? So ngayong araw, maraming mga birthday celebrant. Ngayon ay birthday ni Timerly. Ano kapilidan Timerly? Darating yan. Pahardo. Merly Fajardo, no? Sa February 1. Sa February 2, bukas, birthday naman ni Jennifer Rosales. Kaya lang wala na dito yung ating birthday celebrant para sa February 4 si Kuya Robert Medina. No? Nagbalik na sila sa kanilang mga dating churches. February 4 yun. Oo nga po, February 4. So, ang iba dito, sila Kasuraw, si Antonio, tsaka si Ate Brigida. So, maraming birthday celebrant para sa buwan ng February. Si Ate Christy pa. Si Ate Christy na dati nating kasama, birthday din ngayon. Si Ate Siyang nakapitbahay namin, birthday din ngayon, no? So, happy birthday sa lahat ng mga celebrant para sa araw na ito, no? So, gandang umaga po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon na ng pagbubulay-bulay, paglilingkod at pasasalamat sa Panginoon. Ngayon ang araw na itinakda ng Panginoon para tayo ay sama-samang magpuri, magpasalamat at ano pa? Alalahanin natin ang kanyang kabutihan sa atin. No? So, walang kapantay na salita na pwede nating ibigay para sa Panginoon sapagkat siya ang kataas-taasang Panginoon. Okay? So, ngayon ay Love Month. Sabi nga nila, Love Month daw. Ewan ko kung bakit Love Month. No? Siguro, dahil kulang, kaya Love Month na lang. No? Tinimbang, ngunit kulang. Pero hindi naman kulang-kulang. Kulang lang yung petsa. Na? Tayo pong lahat ay tumayo at basahin natin ang mga talatang naihanda natin para sa umagang ito. Kung kayo po ay walang dalang banal na kasulatan, dahil alam ko wala kayong dala, no? Buksan niyo po ang inyong mga Bible apps. Sa susunod, dadalan ko na talaga kayo ng Bible. Hebreo 12, verses 5 hanggang sumusunod, ganito po ang sinasabi. Nalimutan ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Anak ba tayo ng Diyos? Amen. Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo, ito ang sabi ng Diyos para sa atin. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kaya ang mga anak ng Diyos ay tinutuwid. Kasama sa pagtutuwid ay pagpapalo. Hindi lang palu-paluan na. Alalahanin ninyo, ang Diyos ay Diyos. Hindi yan katulad. Bagamat amanga natin siya, hindi yan katulad sa ating kung mamalo lalo na yung mga konsentidor na mga magulang, hindi naman na mamalo. Kapag daw pala hindi na mamalo, hindi daw yun anak. No? So kung anak mo, dapat ituwid. At isang paraan ay palo. At ang palo ay masakit. Noong araw, ang mga magulang, lalo na sa Kabisayaan, napakalulupit. Alam niyo ba kung saan pinapaluhod ang mga anak? Sa asin,
sa munggo. Nakadipa pa yun, no? Kaya mabuti ang ating Ama sa langit, hindi naman ganoon kalupit. Pero namamalo. Tayo manalangin mga kapatid. Puri ka o Diyos sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa araw na ito na iyong ibinukod. Tunay Panginoon na sama-sama kami magpupuri. Sama-sama ka naming hahandugan ng mga awitin. Sama-sama kaming mananalangin, Panginoon, upang ipaabot sa inyo ang aming mga kahilingan, ang aming pagpapasalamat, ang aming mga daing. O Diyos, sa umagang ito, nawa ay pumailan lang ang mga tinig na mga aawit, Panginoon, upang ikaw ay papurihan. Nawa ay magbigay lugod ito, Panginoon, sa iyo, at tunay, Panginoon, na sasamahan mo kami sa aming mga gawain. O Lord, dinadalangin ko po ang mga wala pa dito sa aming gawain ng Panginoon, ihatid mo rin po silang payapa at tulungan mo po sila, Panginoon, na matutunan nila ang tamang landas ng buhay. Nagpapasalamat ako sa mga kapatiran na nagdaos ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa kanilang buhay. Salamat sa pagpapala, Panginoon, na ipinadanas mo sa kanila. O Lord, nawa ay patuloy nilang alalahanin ang iyong katapatan sa kanilang buhay upang sila man, O Diyos, ay lumingon sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, amin pong dinadalangin ang anak mo na gagamitin mo sa umagang ito. Nawa, O Diyos, pakabanalin mo po ang kanyang mga labi at ang iyong mga salita lamang ang aming marinig, magbigay kalakasan, magbigay ng aral, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, O Diyos, dinadalangin namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. O Panginoon, malugod ka po sa aming pagpupuri at pagluluwalhati sa iyo. Ito pa ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa atin pong patuloy na pagtayo, tinatawagan ko na po si Ate Shane. Ayan, nanatili po tayong nakatayo. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Pinagpala ba ang lahat? Amen! Amen! Kung pinagpala ka ng Diyos, sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako ng Lord. Amen. Sa oras po ito, patuloy po tayong umawit sa Panginoon.
ng ating Panginoon. Patuloy po natin na Nagsara yung gate. dinggin ang presensya ng ating Panginoon. Kayaan natin na sa oras na ito ay kausapin tayo ng Panginoon. Bagamat marami tayo ngayong pinagdadaanan, maraming problema na dumadating. Hayaan niyo na ang inyong puso ay maging pusong dalisay na umiibig para sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang kailangan. Isang pusong itinitiro na ika'y parang galang. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang. Yes, Lord. We thank you for this morning, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na paggabay sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy na pagtanggap sa amin. Marami kami, Lord, pagkukulang. Marami kami, Lord, mga dalangin. Marami kami, Lord, mga problema pinagdadaanan, Panginoon. Pero naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. At Ikaw ang Diyos na tumitinig sa aming mga panalangin, Panginoon. Kaya lahat, Lord, ng aming mga burdens, ang lahat, Lord, ng mga ang bibigat na dinadala namin, Panginoon, ay ibinibigay namin lahat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw, Lord, ang magsayos ng lahat ng buhay namin, Panginoon. We thank you. At sa iyo lamang, Lord, ang papuri sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano daw ang nais ng Diyos sa atin? Isang pusong
tapat. Na? Kapag hindi kasi tayo tapat, hindi tayo makakapagpuri sa Panginoon. So, tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi nakatingin sa mga itsura natin. Siya ay sinasaliksik niya ang laman ng ating puso. Na? So, kailangan sa ating pagharap sa Panginoon, meron tayong malinis na puso. Sa atin po pagpapatuloy, manunod ba kayo mga kapatid? Dapat celebration ito ng para sa Panginoon. Smile na kayo dyan. No? Smile, ilabas ang ngipin. Araw ng celebration ito, no? Para sa Panginoon. Ngayon naman po ay ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, na dadalhin sa atin ang ating buding pastor, Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Hello. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank God. No? Nadagdagan ang bilang. Noong linggo, Magnificent 7. Okay. Sa akin naman, depende sa kwan po yan. Kung mayroong problema or what, pwede magpahinga. O kung may karamdaman, walang problema. No? Basta, ang dapat malagay sa puso natin, tama yung sinabi kanina ni Ate Lee, na ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. No? Alam ng Diyos, kilala niya tayo. No? Kilala tayo ng Diyos. Kaya wala tayo maikukubli. No? Iyan lahat ay hayag. Kaya ako, kung inyong napapansin, di ba? Dito, hindi ako yung pastor na maya-maya lalapitan ka, bakit ka absent? Di ba? Merong ganun. Merong ganung iglesia. Isang bisis ka lang na buti mo. Tayo, alam niyo lang, pupuntahan ka kagad sa bahay. Thank God, nandito ang aking mga bata, no? Dumating. Hello, 2 linggo na kayo hindi ko nakikita. No? Si Ate Mel, kasama? Kayo lang? Very good. Ha? Very good. Kita nyo, ang gandang tingnan, no? 4 lang ang upuan na bakante. No? Totoo, sa totoo lang, masaya ako pag nandyan kayong lahat. No? Marami pang kulang. Marami pang kulang. Dahil, di ba, 6 na araw na ibinigay sa inyo ni Lord, bahala kayo sa buhay nyo. 6 na araw na malaya. No? Sa ikapito naman, ihandog natin ang ating buhay kay Lord. Ihandog natin. Sacrifice. Diba? Napakahirap kaya. No? Maliligo ka, nagbibihis ka, magpapaganda ka. Kailangan naman yun. Kasi, kinakailangan, presentable tayo kay Lord. No? Hindi naman pwedeng. Kasi, diba, pag mabalitaan nga natin, si Mayor darating sa bahay niyo, di ba? Handa-handa kayo, magaganda kayo. Nakakahiya eh. Pero ito, mas nakakahiya kung kay Lord ay hindi natin paghandaan. No? Thank God. Sinong nakinig noong Thursday? Kasi kung nakinig kayong lahat, tapos na ang sermon ko ngayon. Dahil hindi kayo nakinig, uulitin ko. Uulitin ko. Okay. So, pwedeng yun. Galing, thank God. Ang bilis ni
Brother Elijah. May tao bang maliligtas sa paggawa ng mabuti? Pero mas gusto kong unahin yung pangalawa. Ito ay mga tanong na dapat malaman natin. Meron bang taong hindi nagkakasala? Yan ang gusto kong talakayin natin. Wala. Ang sagot nyo, wala. Sigurado ibig sabihin, lahat ng tao ay nakakasala. Nobody's perfect. Tama. Kaya sabi ko kaya dapat ulit-ulitin to Matagal ko nang tinuro to. Nakakalimutan talaga. Kasi magugulat din kayo sa kasagutan. Tama, sang-ayon ako sa inyo. Nobody's perfect. No? Lahat tayo ay nagkakasala. Okay, basahin po natin sa Roma, yung kasunod. 3:10. Di ba? Ang liwaliwanag. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Ni isa. Di ba? Pag walang matuwid, lahat makasalanan. Ilipat natin sa kasunod. 1 John 1:8 and 1:10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Diba? So, wala talaga. Walang matuwid. Lahat ay nagkakasala. Kasi pag sinabi mo wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Sa 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Perfect, tama kayo. Wala talaga. Pero hindi kasi kayo nakikinig. Kasi pag sinirmon ko rito ngayon, sa susunod makakalimutan na. Ano ba ang kasunod niya? Tingnan natin. 3:5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Okay. Hindi muna yan. Itago mo muna yan. Ibalik mo muna. Iba, nakalimutan niyo yung unang Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Ano ba ang sinasabi doon? Nakalimutan na nga. Ang sinasabi sa Timothy, sapagkat mayroong iisang Diyos at iisang tagapamagitan, sa English, mediator. No? At si Jesucristo ang siyang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Nandiyan ba? Ay, di ba? Sa pinakahuli ka. Hayaan mo na lang, nasa pinakahuli yun. Hayaan mo na lang. Total, memoryado ko naman Okay. So, si Jesus ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng namamagitan? Mediator. Siya ang umaako ng kasalanan natin. No? At siya, sabi sa 6, siya ang nagbayad ng mga kasalanan natin. Di ba? Kaya lang, malayo naman doon sa katanungan kanina, mayroon pa bang taong na hindi nagkakasala?
itong mediator, ibig sabihin, yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako niya at binayaran niya sa krus ng Calvary. So, iba rin. No? So, liliwanagin ko. Marami kasi nagsasabi na para maligtas ay sundin natin ang 10 utos. Sang-ayon ba kayo doon? Sang-ayon ba tayo? Hindi po. Kasi bakit hindi po? Hindi naman natin kayang gawin. Di ba? Hindi natin kayang gawin na maligtas tayo sa pagsunod sa kautusan dahil sinasabi sa John chapter 7 verse 19, walang nakasunod sa kautusan. Walang nakasunod. Diba, maraming nagtuturo, maraming iglesia na hindi ko natatalakayin para mapunta ka sa langit, para mapatawad ka, sundin mo ang 10 utos. Sangayon ba kayo? Mayroong ganun na mga churches. Mayroong pang napakalaki na 10 utos na kalagay doon. Kung doon tayo nakatingin para sundin ang 10 utos, wala nga nakasunod, di lahat tayo impyerno. Okay, balik ko doon. May tao pa bang hindi nagkakasala? Ang tanong ganito, kanino ba ibinigay ang 10 utos? Kay Moses. Galing sa Diyos. Diba? Ibinigay kay Moses ang 10 utos. Para kanino? Amen. Si Elijah malapit na itong maging pastor. Mag-aral ka, libre, maraming online. Dahil baka ikaw ang maging successor ba ang tawag doon, ikaw ang papalit sa akin dito. Aral lang ng aral. Ang batas, no? Para sa Israelita lang. Bakit inilagay yan? Ang sabi ni Pablo, para malalaman natin ang ating mga kasalanan. Kasi nandun, huwag mong gagawin, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, nandun, para malaman. Okay, kung sa Israelita lang ibinigay ang 10 utos, itong unbelievers, ano ba ang unbelievers na alam nyo? Hindi nananampalataya. Unbelievers, hindi nananampalataya. Itong hindi nananampalataya, unbelievers, saklaw ba ng kautusan? Pag sinabing saklaw, sakop ba? Tama. Sakop ba itong mga unbelievers ng kautusan? Diba? Liwaliwanag naman sinabi ng ating Elijah, ha? Hindi. Tama ka. Tama ka, Angie. Dahil hindi naman sila, ano? Ligtas? Hindi naman sila Israelita. Diba ang tanong ko, may tao bang hindi nagkakasala? Sabi niyo, wala. Binasa ko, John 1:8, 1:10. Roma 3:10, walang matuwid, wala. Mayroon pong hindi nagkakasala. Kung walang ibinigay, mamaya ko nasasabihin kung sino. Kung walang ibinigay ang Diyos kay Moses ng 10 utos, may magkakasala ba? Kayo ang sasagot. Kung hindi nagbigay ng batas, kautusan o 10 utos para sa Israelita, magkakasala ba ang Israelita? Nahihiyang sumagot.
Bigyan ko kayo ng example. Kung dito sa Pilipinas, walang batas. Walang violation. Walang kasalanan. So sa madaling salita, itong unbelievers, gumawa man sila ng gumawa, wala man silang batas, hindi sila nasasakop ng 10 utos, hindi sila nagkakasala. Nakuha ba natin? Hindi sila magkakasala, unbelievers. Ako, dati unbelievers. Kayo, dati unbelievers. Ngayon ba masasabi niyong unbelievers pa kayo ngayon? Hindi na. Ano na tayo ngayon? Believers. So, ano na tayo ngayon? Israelita. Diba? Kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka sa lahi ni Abraham at lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. So, yung batas noong inaibinigay kay Moses, dati hindi tayo sakop. No? Ano yung sinabi mo kanina, Angie? Hindi tayo? Maganda yung sinabi mo yun, mas madali. Ay, sakop. Sabi mo, sakop. Hindi tayo sakop. So, may taong hindi nagkakasala. Sino? Balik na lang tayo sa unbelievers. Yun nga lang. Itong hindi nagkakasala dahil hindi sila sakop, ang direksyon nila, impyerno. Sorry. Ang galing mo mang. Tama ka lagi. No? Ang impyerno sa baba. Kaya, mapalad tayo na hindi na tayo unbelievers. So, yung tanong ko kanina, mayroon bang taong hindi nagkakasala? So, alam na natin, mayroon. Sino? Unbelievers. Kahit anong gawin nilang patiwa-tiwarik. Pero may pag-asa. Kaya nga, nandito tayo. No, di ba? Ano ba ang utos sa atin? The Great Commission. Matthew chapter 28 verse 19. Di ba? Kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun ang pag-asa nitong mga mahal natin sa buhay na unbelievers. Di ba? Sino sa inyo? Alam niyo yan eh. Sino sa inyo na alam niyo may kamag-anak kayo, mga kaibigan niyo, kasi kaibigan mahal din yan. Di ba? Mayroong unbelievers. Magtaas ang kamay na walang unbelievers. Na mga kakilala niyo, kaibigan. Di ba? Mayroon. Panalangin. Prayer is power. Manalangin po tayo na sila, nandyan lang sa palibot, nasa paligid, pupunta sila dito para maunawaan. Sa Kristiyano, sa mga believers, mayroon bang hindi nagkakasala? Mayroon bang hindi nagkakasala sa mga believers? Kaya dapat maunawaan talaga natin. No? Kung mababasa natin dyan, hanapin mo. Saan ba yun? 1 John 5:18. Mayroon dyan, may nilagay ako. Hanapin natin. 1 John 5:18. Kung hindi, mayroon naman dito ako. Nandiyan na. Tingnan nyo. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Yan kasi ay mabuting balita. Sa King James, napakaliwanag po. Sa King James, ang nauna mabuting balita o King James, ano ba ang nauna? King James. Sa King James, mababasa po natin ang mga anak ng Diyos. Sinit not. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Siguro naman. Siguro naman.
Na? Alam nyo na, kanina, ang believers, hindi na nagkakasala. Ngayon, ang believers, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ha? Alam niya ni Ate Ana, noon ko pa tinuturo. Naalaala mo na siguro. King James. Ito kasi, ibig sabihin, nagkakasala ka pa rin. Kasi hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So para sa akin, ang tama, King James. No, basahin nyo sa Bible app ninyo, nandiyan yan, yung uptak. O King James mismo, English, sin it not. So, sa madaling salita, bagamat, believers tayo, bagamat nakakagawa tayo ng kasalanan. O, taas nga ang kamay yung hindi nakakagawa ng kasalanan. Araw-araw nakakagawa tayo. Magsinungaling ka lang, kasalanan na. Di ba? Ang sabi ko, ang lalaki matukso lang sa babae, kasalanan na. Ang daming kasalanan. No? Tingnan nyo. Inagaw na naman ng kaaway. O, ulitin ko. Ang mga believers ay hindi na nagkakasala. Bakit? Nakalimutan nyo na naman ang Bible study. Unang Timothy chapter 2 verse 5. Yung binanggit ko kanina na mayroon tayong tagapamagitan. Mayroong nagbabayad ng ating kasalanan. Yung kasalanan nyo noon, kasalanan mo ngayon, pati yung darating mo pang kasalanan, bayad na. Iyan ang trabaho ng mediator. Sino ang mediator? Jesus. Diba? So, hindi na tayo nagkakasala. Mapalad tayo. Bagamat, nakakagawa ka ng kasalanan. Nakuha ba natin? O, kaya nga, baka sabihin nyo, Pastor, gagawa na ako ng kasalanan. may nagbabayad pala eh. May mediator pala. Diba? Tama, no? Tama yung sinabi ko, no? May nagbabayad naman eh. Di mag-aabuso na. Hindi mag-aabuso. Bakit? Inuulit. Ha? Amen. Amen na amen. Kasi di ba dalawang klase ang tao? Dalawang klase. Unbelievers and believers. Ano ang pagkataya? Bakit ko yan nabanggit? Dalawang tao, yes, naalala. Madaling agawin kagad ng kaaway. Itong unbelievers, ano ang dapat makita sa kanya? Yung hindi nananampalataya. Galatia 5:19, 20, 21. Ano ang sabi doon? Sapagkat ang bunga ng laman, pangangalo niya, no? Paglalasing, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagtatalo-talo, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpatay, nandyan po yan. Ibig sabihin, kung ang gawain mo puro ganon, huwag mong kilalanin na ikaw ay totoong Kristiyano. Kasi ang nakikita sa atin, yung bunga ng laman. Pero hindi tayo exempted. Ako katulad ko, ako pastor na. Hindi ako exempted dyan. Diba? Halimbawa, nakakita ako ng Miss Universe, niyaya ako. Tatanggi kaya ako? Example lang yan. Ibig sabihin, nakakagawa agad kasi walang perfecto. Kaya lang, ang kagandahan, kung ako ay minsan lang natokso ng Miss Universe, wala ako sa bunga ng laman. Pero kung taon-taon o linggo-linggo mayroon akong chicks, ay
Saliksikin mo ang sarili mo. Kasi ang dapat makita sa atin, ano ang dapat makita sa atin? Bunga ng Espiritu. Ano ba ang bunga ng Espiritu? Apakadali, di ba? Galatia 5:22-23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kung may pag-ibig ka sa kapwa mo, papatayin mo ba? Nanakawan mo ba? Manlalalaki ka ba? Mambababae ka ba? Hindi, siyempre. Ang magmamanifest sa buhay natin, yung fruit of the Spirit. Pero, hindi na naman perfect yan. Hindi tayo exempted. Kahit nung nasa day by day kami, yan din ang itinuturo ng pastor namin, si Pastor Lawrence. Hindi tayo exempted kasi hindi ka nga perfecto. Kaya lang, hindi ka nga perfecto, wala ka ng kasalanan. Di ba? Babalik ko lang. Hindi ka na nagkakasala dahil mayroon tayo mediator. Yan ang aalamin natin. Ngayon, kung aabuso ka, hindi ka anak ng Diyos. Hindi, wala sa iyo ang fruit of the Spirit. Nakuha ba natin? Wala sa atin ang fruit of the Spirit. Kung nasa laman tayo, ang sinasamba natin ay ang Diablo. Ganun lang kasimple. So, nalaman na natin, ano ba yung topic na yon? May tao bang hindi na nagkakasala? Ano ang sagot nyo? May tao bang hindi na nagkakasala? Unbelievers man o believers? Ano ang sagot nyo? Nakalimutan na kaagad. Hindi na tayo nagkakasala. Unbelievers, hindi na nagkakasala kasi anong gawin man nila sa impyerno ang tungo sa nila? Tayo naman, believers, anong gawin natin? Sa langit ang tungo natin. Ngayon, nagkasala tayo, Hebrew chapter 12, verse 5 to 10. Ano ang sabi doon? Memoryado yan. Binabalik ko lang eh. Ano ang sabi? Huwag ka naman magtampo, anak, pag pinapalo kita. Dahil ang ibig sabihin niya, mahal kita. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo pinapalo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung hindi na kita papaluin, baka anak kita sa labas. Di ba? Ganun lang kasimple. Anak tayo, papaluin. Hindi tayo papatayin sa impyerno. Tapos na yun. Once lang po. Ang salvation, once lang. Isang beses lang nangyari. Diba? Lahat naman kayo rito tumanggap at lahat naman yata kayo rito ay nabautismuan. Maaari si Alma hindi pa nabautis. Pero bautisado na yan, walang problema. Diba? Alma, bautisado ka na sa ibang church? O, sino rito ang hindi pa bautisado? Ayan, si Kirina, bautisado yan. Sayang na, wala yung partner niya, si Ate Lenny. Si Kwan, hindi pa. O, kasi sabi ko, pag nabautismuan, lumalayas eh. Kaya mabuti pa wag na lang bautismuan. Baka lumayas ako kay Pastor. Ha? Baka lumayas pa ako. Oh, baka lumayas pa. Sayang din eh. Alam ko kayong dalawa ni Maylin, hindi pa, no? Narinig ko na yun noon, kaya sabi ko, payag na ako, huwag lang kayong lumayas. Marami na pong nabautismuan dito. Nagsilayas na yung nabutas. Ayon sa record, 35. Ang tumanggap, 46. Ang tumanggap. Sayang nga lang. Kasi baka naman tanggap-tanggapan. Diba? Elijah, ilagay dito yung 1 John chapter 2 verse 19. Nandiyan yan sigurado. Para maliwanagan natin, para maunawaan natin. Bakit ba may mga lumalayas? Uy, ito na nga. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Kaya hindi ako nalulungkot. Sa totoo lang. Ito ang liwaliwanag eh. Di ba? Kung kasama natin sila, hanggang ngayon nandito sila.
Di ba? 1 John 2:19. Kaya, alam nyo, ako lang yata ang pastor na sitting pretty. Hindi ko yan iniisip, nilayasan ako. Hindi. Kasi, ito man liwaliwanag. Kung kasama natin, ibig sabihin, Kristiyano. Ibig sabihin, totoo siyang tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya ako, diba, ano ba ang trabaho ko? Ang liwaliwanag naman, lagi kong sinasabi sa inyo. 1 Corinthians chapter 3, verse 4 to 7. Nagtanim si Pablo, dinilig ni Apollos, at higit na mahalaga ang nagpapatubo at nagpapalago. Walang iba, ang Diyos. May division of labor kami. Kaya ako hindi hirapin. Ano daw ang trabaho ko? Ano daw ang trabaho ko? Magtanim ng salita ng Diyos. Didiligin ni Pastor Dan, didiligin ni Pastor Neil, Pastor Ana, yan ang mga kuwan dito, o kaya ang aking may bahay, dinidilig nila. Di ba nagpa-Bible study si Mrs. sa inyo? Dinidilig niya para lumago kayo. Di ba? Pag hindi kayo dinilig, lalago ba kayo? Hindi kayo lalago. Didiligin talaga. O ano naman daw ang trabaho ng Diyos? Alam mo, may Bible study kami tuwing last Saturday, dati tuwing Saturday, kagabi. Naawa ko doon sa pastor. Pagod na pagod. Alam niyo kung bakit pagod na pagod yung pastor? Pati trabaho ng Diyos, gusto niyang gawin. Nawawala ang division of labor. May trabaho ang Diyos, may trabaho ako. Eh siya, sa explain niya, sasagutin ko sana, kaya lang baka masaktan, hinayaan ko na lang. Dahil ako naman ang tagapagsalita sa susunod na pagtitipo namin. Doon na lang ako mag-i-explain. Hindi ko kaya ang trabaho ng Diyos. Mamamatay ka agad ako. Diba? Magtanim at magdilig. At hindi lang yan, sa akin pinagkatiwala ni Lord ang church na ito. Ako ang presidente rito. Ako ang manager dito. Ang pastol dito. Dapat lang marunong akong mag-manage. Trabaho ko yan. Mag-manage. Manager o presidente. Ako ang presidente sa organisasyon ito, sa samahang ito. Kaya hindi ako papayag na ako ay hindi ikagagalang ng mga nasasakupan ko. Ano ba ang nasasakupan ko? Di ba tupa? Di ba kayong lahat ay inihalin tulad sa tupa? Ako, saan ako inihalin tulad? Pastor. Pwede ba ang tupa ang magpasunod sa akin? Maraming chances na ganyan po. Yung mga pinanggalingan ko at iba pa. Ang pastol ang pinasusunod ng tupa. Kaya ano nangyayari? Diskaril. Diskaril. Okay, nalalayo na tayo sa topic. Tingnan natin yung una kanina. Yung may naligtas ba sa paggawa ng mabuti? Pinakauna, yung topic. Kasi ang kinalakay natin, kung mayroon bang taong nagkakasala. So huwag niyong kalimutan, unbelievers at believers hindi na nagkakasala. Dahil tayo may mediator. Yan po ang tatandaan na. Hindi tayo exempted sa bunga ng laman. Bakit? Bakit hindi tayo exempted? Dahil pag hindi ka na nakakagawa ng kasalanan, may impyerno ka lalo. Kahit believers ka. Siguro tataka na, ano ba pastor, hindi na nga, perfect na nga ako, hindi ko na nagagawa. Wala akong hindi nagkakasala. Kasi, pag ikaw, katilat ko, perfect na ako, lahat.
Abay, ano ang tingin sa akin? Diyos. Blasphemy. Dahil Diyos lang ang hindi nagkakamali. Diyos lang ang hindi nagkakasala. O, nakuha nyo? Diba? Kaya, walang perpekto. Pero uulitin ko, lahat, kayo at ako, perpekto. Kasasabi ko lang, kayo at ako, perpekto. Bakit? Tayo ay pinapapaging perpekto ni Jesus dahil hindi tayo tatanggapin sa langit kung hindi tayo perpekto. May tao bang maliligtas sa paggawa ng mabuti? Sagot. Anong oras na? May oras pa. Dahil natatapos tayo 11. Basahin po natin sa Tito 3:5 ang kasagutan. Yan, Tito 3:5. Yan. May naligtas ba sa paggawa ng mabuti? Ito. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. We are saved by grace. Habag. Nakukuha niyo ba yung habag? Mercy. No? Habag. Pag-ibig. Naligtas tayo dahil tayo ay mahal ng Diyos. Through faith. Diba? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga buting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. No? Okay. Yung kasunod, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sa 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, habag yan, kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Example, gagawa ko ng mabuti, lahat mabuti, matulungin ako, buong kayamanan ko. Halimbawa, katulad ako ni Atong Ang, katulad ako ni Pastor Apollo Kibuloy, katulad ako ni Saldico, na maraming pera. Ibigay ko man ng ubusin ko man lahat ang kayamanan ko. Eh wala naman akong Kristo, hindi ka pa rin maliligtas. Maliligtas tayo dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nakuha ba natin? Matulungin ka, marami kang pera. No? Di ba? Ang daming pera ni Saldico. Ang daming pera ni Apollo Kibuloy. Maraming pera si Atong Ang. Nagtataka lang ako. Kung hindi lang pumatay si Atong Ang, ang sarap ng buhay niya. O ano ang sabi sa Bible? Kapag ang bunga ng laman, mamamatay tao. Ang dami niyang pinapatay, 100. Hindi pa naman proven, pero nagtatago eh. Mabait pa naman. Ha? Mabait pa naman siya. Ano daw? Mabait. Oo, mabait, totoo. Naman, tumutulong talaga. Tumutulong. Talagang ano siya dun sa mga ginawa ng mga kaano niya. Tama. Kung hindi siya pumatay, ayos na. Ang problema, pumatay. Diba? Kasi nanloko din naman. Oo, nandun na, pero dapat hinayaan na lang. Totoo yun, ginaya siya. Maubos ba ang kayamanan niya sa pagdayat sa kanya? Hindi, nagiganti rin siya. Pero still, not yet proven. Hindi ba? Huwag pa tayong maniwala. Pero, parang ganun ang clue. Kaya kung hindi siya pumatay, walang Wala pa problem. pong proof na Wala pa. Wala pa. Naniniwala ako dyan. Pero, kung totoo man na ginawa niya, yun ang sayang. Dahil, ang dami niya ng pera. Ang daming
ari-arian, 18. No, may mga farm, o ano yung mga bahay niya malagaganda. Hinanap na, sinuyod na sa 18, wala. Okay, ba't tayo napunta dyan? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, habang kayo ay naligtas. Lagi ko nga sinasabi, ang Diyos, sinabi ni Mrs. kanina, nakatingin sa puso. Alam ng Diyos ang tao. Maraming simba ng simba. Hindi siya ligtas. Hindi siya kahabagan ng Diyos. Nakuha niyo ba? Kasi hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Hindi natin pwedeng lukuhin. Maraming nagsisimba po. No? Di ba? Sabi nga sa Santiago, si Satanas man, nananampalataya, nanginginig pa. Di ba? Liwa-liwanag. At si Satanas, talo kayo. Sa Bible verse na memorya. Talo kayo. Sigurado yan. Ang Diablo, memoryado nila ang Bible. Totoo yan. Kaya bakit ko sinabing talo kayo? Kaya lang, pinabaling talo tayo, Diablo siya, sa impyerno siya. O tayo naman, unti-unting palalaguin. Tandaan po natin, unti-unti tayo palalaguin. Kaya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa 9, tignan po natin ang 9. Ephesians chapter 2, verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. No? Matulungin ka nga, mapagbigay. Hindi. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kasi tingnan nyo, kung maliligtas tayo at ako dahil sa good works, hindi natin kailangan si Jesus, hindi po yan mangyayari. Dahil ang Savior, ang tagapagligtas, walang iba, Jesus. Kaya nga, Jesus, what is the meaning of Jesus? Savior. Sa Tagalog, ang tagapagligtas. Kaya kayo at ako, kung walang Jesus, kahit mabubuting gawa ang ginagawa natin, hindi ka pa rin maliligtas. Nakuha ba? Kasimple. Simple. Maliligtas tayo sa habang, hindi sa good works. Hindi tayo sa good works maliligtas. Sa habang. Kaya, kung kahahabagan ka ng Diyos, maliligtas ka. Meron na akong tinuturo. Sa totoo lang, hindi ko lang sinabi sa Media House Express. Kahit hindi ka nananampalataya, kapag gusto kang iligtas ng Diyos, maliligtas ka. Sangayon ba kayo? Kahit wala kang pananampalataya. Tinuro ko na yan sa inyo. 1 Corinthians chapter 7, 13, 14. John chapter 21, verse 21 and 22. Hindi ko na lang yan pinalagay dyan. Ang sabi po, di ba? Tinuro ko na sa inyo. Natatandaan mo ba, Ate Ana? Ano yun? Asawa mo? Yung sa asawa. Yes. Pagpananampalataya yung asawa. Diba ang sabi doon, lalo na sa Kwan, sa King James, kung ang asawa mo na hindi nananampalataya at hindi kanya gustong hiwalayan, ang sabi ni Pablo, huwag mong hiwalayan. Halimbawa, kaming dalawa. Kaya maganda pa ulit-ulit lang eh. Halimbawa, ako hindi mananampalataya. Siya mananampalataya. Ang sabi ni Pablo, huwag niya akong hiwalayan. Kasi dahil sa kanya, ako ay naging banal. Kita niyo, King James, basahin niyo. Oh, hindi ako nanampalataya. Dahil, ang sabi niya pa, kung sa 14, dahil kung hindi niya gagawin akong banal, ang anak namin, 4, lahat yan hindi banal. Marumi lahat yan. Kaya nga, ginawa akong banal dahil sa asawa ko, lahat ng anak ko hanggang kaabu-abuan
katulad kay Abraham. Siya ang mananampalataya na mayroong pangako. Siya lang. Diba, yan ang lagi kong sinasabi. Sabi, ang lahi mo, Abraham, hanggang kaapu-apuhan pagpapalain ko. Pangalawa, ang lahi mo, Abraham, magiging kasindani. Yung Bible study natin, magiging kasindani ng bituin at buhangin. Diba? Yung kaaaralan natin. O, yung isa, nakalimutan ko, mabilis agawin ang kaaway. Okay. So, si Abraham, yung privilege. Si Abraham lang ang may privilege na ang anak niya hanggang kaapu-apuhan maliligtas. Diba? Romans chapter 11 verse 26. Ano ang sinasabi doon? All Israelite are saved as it is written. Kapagkat nasusulat, lahat sila maliligtas. Lahi yan ni Abraham. Si Abraham, lahi niya ang Israel, lahi niya ang Hudyo, lahi niya ang Hebreo. Yan, tatlong yan. Wala kang makikita sa ibang tao. Kay Abraham lang. From Adam to Noah, 10 henerasyon. From Noah to Abraham, 10 henerasyon. Kaya 20 generation. From Adam to Terah, yung tatay ni Abraham. Walang Hudyo, walang Hebreo, walang Israelita. Yan tatlong yan, lahi-lahat ni Abraham. At yung privilege na ang lahi niya maliligtas sapagkat nasusulat. Maliligtas. Sino ang susunduin? Wala pang may libe na ba? Baka pa... Ha? Ay, oo. O kasi, baka minsan namamatay itong relo ko. Okay, at least matatapos na rin tayo. So, hindi po tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, lahat ng Kristiyano, lahat ng believers, ng magandang umaga po, Ate Merly. Lahat ng believers, hindi exempted sa kasalanan. No? At tanda po natin, ulitin ko, lahat kayo at ako, hindi tayo exempted sa kasalanan. Kaya lang, yung kasalanan na gagawa natin ngayon, bayad na. Ako ang natin, bayad na. At hindi nyo pwedeng lukuhin ang Diyos. Bakit? Ang Diyos, ang tinitingnan niya, ang puso natin. Okay, di ba? Kung ano ang laman ng puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Kung ang laman ng puso natin ay puro pagmumura, PI ng PI, di ba? Meron din. Yun ang laman ng puso mo eh. Kung ang laman ng puso mo ay pumatay ng pumatay, wala kang magagawa. Kaya lang, hindi yan Kristiyano. Yan lamang po. Salamat po, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe na dinala mo sa amin ngayon. Salamat din sa Panginoon dahil naging maliwanag para sa bawat isa sa atin. Ang paggawa ba ng mabuti ay makakaligtas sa atin? Di po. No? Susunod na lang yun. Kapag tayo ay ligtas na, saka tayo nakakagawa ng mabuti. Amen. Pero habang tayo ay wala pa sa Panginoon, walang buti ang meron sa atin. Lahat ay masama. Ngayon naman po ay awitan natin ang happy birthday kay Merly. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masyadong mababa. Secret. Secret. Salamat sa Panginoon, sa buhay ni Tim Merly. Ito ang pasimula ng kanyang
dadalo lagi-lagi. Di ba, Ate Merly? Linggo-linggo na yan siya dadalo. At salamat sa Panginoon dahil sa buhay na ipinagkaloob niya sa iyo, hindi ka naman lugi. Sobra-sobra pang kabutihan ang naranasan mo sa piling ng Panginoon. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa paghahandog. Tinatawagan ko na po ang lilikom ng mga handog, si Te Alma. Kasunod po ay kasabay ng paghandog ni Teresa ng awitin para sa Panginoon. All things work for our good. Though sometimes we don't see how they code. Struggles that break our hearts and do. Sometimes bind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when you're halfway your step and you just don't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his hand, when you can't trace his hand, trust his hand. Trust his hand. It is the master plan, and he holds our future in his hand. So believe as those who have no hope. Our hope is found in him. We see the present clearly, but his is the first and the last. And like a tapestry, he's weaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his hand, when you can't trace his heart, trust his time. He alone is faithful and true, and he alone knows what is
Lisa sa napakagandang mensahe ng iyong inawit, Trust His Heart. No? Kung hindi daw natin nakikita, hindi natin nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon, ano daw sabi? Trust His Heart. Dahil may gagawin ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya. Panalangin po natin ang ating mga handog. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga handog na nalikom namin. I-bless mo po ang mga kamay na nagsipaghandog. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na ang lahat ng ito ay nagmula rin sa iyo. Wala kaming pag-aari, Panginoon. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Salamat, O Diyos, dahil niloob mo na magamit mo ang mga handog na to para sa ikalalago ng iyong iglesia, sa lahat ng gawain dito, Panginoon, sa Tabor 1, 2, and 3. Thank you, Lord Jesus, sa awitin na aming narinig. Salamat din po, O Diyos, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa, O Diyos, maging maitanim ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Magamit namin ito, Panginoon, upang kami ay makahayo, makapag-share sa iba. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating sa ating banal na hapunan. Kung kayo man po ay mayroong mga agam-agam na mayroong kayong mga nagawang mga pagkakasala sa inyong kapwa, sa inyong sarili, binibigyan ko po kayo ng 3 minutes para ihingi ng tawad ang lahat ng mga kasalanan na nagawa ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga ang iba sa inyo ay mahihina, sakitin, at ang iba nga ay namatay pa. Inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan at ipamahagi na ang alak at tinapay. At sabay-sabay po tayo una ang tinapay at ang panghuli ay ang alak na simbolong dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y panagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpapasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Matapos magapunan, gawin siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo manalangin. O Diyos, salamat po sa banal na hapunan na sinelebrate namin, Panginoon, bilang pag-alaala sa iyong sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo nung kami ay iyong iniligtas mula sa lahat ng kasalanan na nagagawa namin. Purihin ka, O Diyos, dahil napakabuti mong Diyos, bagamat hindi kami karapat-dapat, subalit ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay umaapaw
para sa iyong mga dilika. Thank you, Lord Jesus, sa umagang ito, sa aming pagganap, Panginoon, ng iyong banal na hapunan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po makaupo ang kapunan at tinatawagan ko po si Ate Merlin sa harapan. Ate Merlin, narito po ang inyong anak, Lord, na nagpapasalamat sa kanyang kaarawan sa araw na ito. Dalangin ko, Lord, na dagdagan mo pa ng maraming taon ang kanyang kaarawan. At higit po sa lahat ay inyo pong pagpalain maging ang kanyang negosyo. Kapatid na Merlin, pagpalain ka nawa at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyong paliwanagin at higit sa lahat ang kapayapaan ang siyang magharin sa iyo mula ngayon at pagpakailan-kailan naman. Amen at amen. Congratulations. Sige po. 101. Very good. Tayo po ay manalangin. 101 na, hindi 95 ha. Ay manalangin, mga kapatid. Aming Ama sa langit, makapangyarihang Diyos, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa iyong dakilang pag-ibig, O Diyos, na hindi namin kayang sukatin. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami ay dinipon mo, isang celebration of joy, celebration of life. Salamat, Panginoon, dahil alam ko nalugod ka, Panginoon, sa presensya ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, dinadalangin ko po, O Diyos, ang mga kahilingan ng aking mga kapatid. Dinadalangin ko ang lahat ng may mga sakit, Panginoon, o karamdaman. Una na po si Ate Lenny, na siya ay mag-undergo ng therapy dahil sa merong depresya, konti ang kanyang likod. Salamat, O Diyos, dahil sa kanyang MRI result, wala naman po natagpo ang malubhang sakit. O Diyos, salamat po dahil sabi mo nga, trust your heart, trust in Jesus. Kaya nga po, Panginoon, kami ay lubos na nagtitiwala sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, na patuloy na dinadampi sa bawat himaymay ng aming laman. Dinadalangin ko rin po, O Diyos, ang aking apo na nasa Davao, ang apo ng aking kapatid na mag-undergo ng aorta insertion. Hindi ko po alam kung anong gagawin sa aorta niya, sa kanyang puso. O Diyos, ikaw po ang makapangyarihang Diyos na siyang mag-oopera sa kanya. Pagalingin mo po ang batang ito, Panginoon, dahil nag-iisa lang po siyang anak. At nag-iisa na lang po siya, Panginoon, dahil namatay na rin yung isa niyang kapatid. O Diyos, sa iyo po namin sinasamo, Panginoon, ang kaligtasan niya sa mga oras na ito. Dinadalangin ko rin si Leslie na mag-undergo rin ng operasyon sometime next week, Panginoon, dahil sa kanyang, hindi ko po alam kung apto ba yun. No? Pero yun po ay ooperahin sa kanya dahil marami na daw pong bato at maaaring makasagabal sa daloy dahil lalong napakahirap, Panginoon, kapag hindi natanggal ito sa kanyang katawan. Dinadalangin ko po ang lahat ng may mga ubo, ang lahat ng may mga sipon, ang lahat ng may mga rayuma, lahat ng may mga arthritis, may mga suliranin, at iba pa, Panginoon, mga pangangailangan nila sa iyo. Ikaw, O Diyos, ay nakatunghay sa amin sa mga oras na ito. Ikaw pa, Panginoon, ang magpapadaloy ng lubos na kagalingan, lubos na solusyon, lubos na pagpapala sa bawat mga anak mo na nabanggit, Panginoon. Hindi ko man alam kung sino-sino sila. May mga sakit sila sa kanilang damdamin, sa kanilang kalooban, lawan sa kapwa nila, Panginoon. Ang sabi mo nga, I am the God that healeth thee. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil meron kaming malalapitan na Diyos sa panahon ng aming kabagabagan,
sa panahon ng kami ay may sakit, sa panahon ng aming pangangailangan. Kaya nga, Panginoon, kapag ikaw ay nasa aming puso, kapag ikaw ay nasa aming buhay, kumpleto na kami, Panginoon. Wala na kaming hahanapin pa. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na binanal mo, sa oras na ginanap namin ang pag-aalay namin ng oras, pag-aalay namin, Panginoon, ng aming mga awitin, ng iyong mga salita namin pinagkulay-kulayan. Nawa, O Diyos, sa pamamagitan ito ay nalugod ka, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa inihandang pagkain ni Auntie Merly, sa kanyang kaarawan. Pagpalain mo po ito at paspasan, Panginoon, maging kalakasan ito sa aming lupang katawan. Ibalik mo po ng higit pang pagpapala sa mga kamay na ito. Tinatawag ko po si Pastor para sa kanyang paspas. Inaayaan po tumayo ang kapulungan sa blessing and benediction. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaating lahat ngayon at magpahanggang wakas. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa ulit tayong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday